Ezekiel, Kabanata 47. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ang agos ay nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at inilikid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan. May hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat muli siya ng 500 metro at umabot ito hanggang tuhod. Sumukat siya muli ng 500 metro at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng 500 metro. Ngunit iyon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, Ezekiel, anak ng tao, tandaan mo ang lugar na ito. Naglakad kami sa pangpang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pangpang ng ilog. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Pupuntahan ito ng mga mangingisda. Ang En-Gedi hanggang Eneglain ay magiging lugar ng pangisdaan sapagkat iba't ibang uri ang isda rito, tulad ng nasa dagat Mediteraneo. Ngunit ang mga latian ay mananatiling maalat para may makunan ng asin. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawalan ng bunga sapagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ipinapasabi ng Panginoong Yahweh, ito ang gagawing paghahati ng lupain para sa 12 lipi ng Israel. 2 bahagi ang mauuwi sa lipi ni Jose. Pare-pareho ang gagawing hati. Ang lupaing ito ang aking ipinangako sa inyong mga magulang upang maging inyo. Ito ang hangganan ng buong lupain sa hilaga. Ang dagat Mediteraneo, tuloy ng Hetlon, sa may pagpasok ng Hamat at tuloy ng Sedad, Berota, Sibraim, na nasa may hangganan ng Damasco at Hamat, hanggang sa Hazer Hatiko, sa hangganan ng Hawan. Sa makatwid, ang hangganan sa hilaga ay mula sa dagat Mediteraneo hanggang Hazar Enon sa gawing hilaga ng Damasco. Sa silangan, mula sa Hazar Enon, pagitan ng Damasco at Hauran sa baybayin ng Hordan, pagitan ng Gilead at Israel, sa dagat sa gawing silangan hanggang Tamar. Sa timog, mula sa Tamar hanggang sa tubigan ng Meriba Kades, binaybay ang batis ng Ehipto hanggang sa dagat Mediteraneo. Sa kanluran, ang dagat Mediteraneo hanggang sa tapat ng pagpasok sa Hamat. Ito ang lupaing hahatiin mo sa mga lipi ng Israel. Ito ang pinakamana mo at ng mga taga-ibang lugar na kasama ninyo at nagkaanak ng kasama ninyo. Sila'y ituturing na parang tunay na Israelita at kahati sa lupaing mamanahin ng Israel. Ang mapupunta sa kanila ay magmumula sa bahagi ng liping
kinagbibilangan niya.